Luxury car na isinuwite ng isang kilalang actor sa Bureau of Customs at ang naging tensyon sa isang raid sa Bulacan. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Chris Noel Bendijo, ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Attorney Chris, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, Asik Irene. Pagbati ko muna kay Commissioner Ariel Museno at sa mga kawani ko ng Bureau of Customs. Well, Attorney Chris, una sa lahat, ano po ang detalye ng isinumite o na-turnover na luxury car ng isang kilalang aktor kamakailan sa inyong ahensya? And gaano po kalaki ang posibleng customs duties and taxes na dapat sana ay nakolekta ng pamahalaan? Kahapon po, Asik Irene, isinupo po ito at presenta po natin ito sa isang press conference kasama ang Land Transportation Office sa pamumuno ni Assistant Secretary Marcos Lacanilao, kasama po si Commissioner Ariel Pomuceno. Isinupo po at presenta natin ang isang Porsche Spyder 918. Upon checking po kasi ng LTO, nahuli po nila ito because of use of a fictitious plate. At nung kanilang na-apprehend ito, nag-request sila sa Bureau of Customs upang i-check ang mga papeles nito. At doon natin natuklasan na nagkaroon ng discrepancy ang entry nito sa ating port at yung kanyang rehistro naman sa LTO. To your question, kung magkano po, noong pong 2021, kung kailan po ito ipinasok, pinalabas lang po nila na 3 million mahigit lang po ang value nito at ang buwis na binayaran ay nasa 1.8 million lamang. Samantalang, ang katotohanan, ang Porsche 918 noong 2021 ay may value na mahigit 48 million, At yung katumbas na buwis nito ay lalagpas ng mga 32 million mahigit. So yun po yung discrepancy ng buwis na kanilang binayaran at yung buwis na dapat bayaran sa ating pamahalaan. Okay. Attorney, kumpirmahin lang po namin, mag-i-issue po ba ang BOC ng warrant of seizure at detention? At ano po yung susunod na proseso at kailan maaaring tuluyang ideklarang government property itong sasakyan? Nakapag-issue na po ang ating MICP Port Collector na si Collector Geoffrey De Vera ng warrant of seizure and detention. Today po, we will implement the warrant. Isa-serve po natin ito sa aktor na ito. Sa kabutihang palad naman po, kahapon ay nakipag-ugnayan sa amin at siya po ay nangako ng kanyang pakikipagtulungan at kooperasyon. So, ito po ay i-implement natin today. Ngayon po, as to the timeline, after po nilang ma-receive ito, meron po silang 15 araw kung saan sila ay maaaring magsumite ng kanilang mga dokumento upang i-refute yung aming findings na nagkaroon ng discrepancy sa duties and taxes. Ngayon, kapag hindi po nila ito nagawa or hindi po sufisyente ang kanilang mga dokumentong sinumite, doon po papasok ang ating forfeiture order at kapag ito po ay naging pinal, dito naman po papasok ang mga remedyong available sa ating pamahalaan, sa ating Bureau of Customs, na ito ay maaari ng subasta at nang sa ganun ay ma-realize maging pondo para po sa bayan. Okay, Attorney Chris, may mga balita na may mga certain personalities involved and agencies na kasama sa nangyari. So ano po ba ang basehan ng BOC sa pagtukoy kung sino ang may pananagutan sa umano'y misdeclaration at ano ang posibleng mga penalties? Tama po yan, Yusek March, Yung pong ating mga initial findings, meron na po tayong identities ng mga kawani ng Bureau of Customs na naging responsable sa pagkakaroon ng appraisal at valuation ng sasakyang ito. Pagpapaliwanagin po natin sila kung bakit po naging gano'n, ang deklarasyon na 48 million mahigit ang value dapat, pero lumabas sa customs entry na mahigit 3 million lamang. Kasama rin po natin pagpapaliwanagin dito ang consignee, ang shipper, pati po yung customs broker na nagproseso po nito. Lahat po sila ay imbestigahan po natin. Ngayon naman, patungkol sa mga liabilities, kapag po kawani natin, grave misconduct po yan, that would warrant dismissal depending on the findings of the investigation. At violation din po ito ng ating Customs Modernization and Tariff Act, among others. So, yan din po ay may kasong kriminal. Lahat po yan ay gagawin po natin sa loob ng 2 o 3 linggo. Maglalabas po tayo ng formal na announcement patungkol po sa magiging resulta ng investigasyon ito. Well, Attorney Chris, nabanggit mo nga itong investigation na isasagawa. Ano naman ang kailangang mapatunayan ng aktor upang masabing wala siyang pananagutan? And tanong na rin ng karamihan po sa atin, paano natin titiyakin na maging patas yung investigasyon sa lahat ng sangkot? Sa isang ulat, I think nag-post na itong aktor na ito sa kanyang social media
at kanyang pinaliliwanag na siya lamang ay bumili, no, sa isang car shop ng kanyang kaibigan. So papakinggan po natin ito, pinapatawag po natin siya upang magbigay ng dagdag na impormasyon dahil kailangan po nating malaman na talagang wala po siyang kinalaman sa importasyon ko. Doon lang naman po papasok ang jurisdiction ng Bureau of Customs. Ngayon, mag-iiba po yung usapan kapag sasabihin po ng mga importer na talagang pinasadya po ito ng aktor at siya po talaga ang nagparating ng sasakyan. Kung paano natin matitiyak na magiging patas po ang investigasyon, alam niyo po, sa ilalim po ni Commissioner Ariel Pomoceno, lagi po kaming transparent dito, no? Lahat po ng ating mga proseso ay ating pinagbibigay alam sa publiko sa loob ng pinapahintulutan ng batas. So makakatiyak po kayo na magiging patas po tayo. Papakinggan po natin lahat ng mga individual na gustong dumulog dito at magbigay ng impormasyon. At ilalabas po natin ang resulta ng ating investigasyon sa loob po ng 2 o 3 linggo. Okay. At sa ibang usapin naman po, Attorney Chris, nagkaroon po ng confrontation sa pagitan naman ng HPG operatives at BOC personnel sa isang warehouse sa Bulacan habang isinasagawa itong lehitimong cigarette incineration operation. Ano po ang detalye dito? Alam niyo po, Sir Joshua, no? Sana po pahintulutan niyo muna akong magpahayag, no? Mula po sa aming commissioner na patuloy po ang aming pagrespeto at magandang ugnayan sa ating Philippine National Police, sa leadership po nito kay General Nagtates, pati na rin po sa Philippine National Police HPG. Marami po tayong mga naging operasyon, katuwang po sila, no? Kung matatandaan po natin yung mga sasakyan ng mga diskaya, yung po mga related sa flood control, lahat po dyan kasama po natin at naging personal ko pong katrabaho, no? At that time, si General Hansel Marantan. So maganda po ang ugnayan natin with PNP HPG. Ito naman po sa inyong tanong, no? Patungkol dito sa Bulacan, tinatrato natin itong isang isolated incident. Ganun pa man, nagpahayag na po si Commissioner Ariel Pomoceno na kanya pong i-elevate ito sa level po ng NAPOLCOM upang maimbestigahan po. Dahil, kagaya po ninyo, kagaya din po ng publiko, ang Bureau of Customs ay marami din pong tanong patungkol po sa naging operasyon ng HPG. Pero sa aming palagay, bilang respeto na rin sa ahensyang ito, mas magandang ilagay ito sa tamang forum, no? Kung kaya tayo ay magre-raise ng ating concern sa NAPOLCOM upang mabigyan ng sagot ang mga katanungan po natin patungkol sa kanilang operasyon, sa kanilang presensya. And of course po, no, ang sadya po natin dito ay process improvement. Paano po ba natin mapapabilis ang validation? Ganong nakita na naman nilang BOC personnel, naka-uniforme, nagpakita ng mission order, no? So paano po maiiwasan ang pagre-record ng mga ganitong pagkakataon dahil ang gusto naman po natin, no, safe ang kawani ng parehong BOC at PNP kapag sila po ay nagpo-conduct ng operation. So magiging limitado po ang aming sagot upang magbigay daan sa investigasyon at kung ano man po ang magiging resulta sa NAPOLCOM, yan naman po ay aming respetuhin. Okay. But Attorney Chris, no, based on your knowledge and kung ano rin po yung proseso dyan po sa BOC, ano po ba ang dapat na protocol bago po magsagawa ng operasyon ng ibang law enforcement agency sa isang lugar na may aktibong BOC operation? Alam niyo po, Yusek Marge, yan din po ang isa sa mga bagay na gusto namin mabigyang linaw. No? Dahil unang-una, when it comes to mandate or jurisdiction, sa akin pong pagkakaalala, medyo limitado po yung sa ating HPG. No? Ganun pa man, kinikilala po nating bahagi pa rin po sila ng Philippine National Police. So, ano ba yung mga factual circumstances na pumapaloob dito sa nangyaring ito? Ito po ba ay hot pursuit? Sila po ba ay may sinusundan ng isang traffic violation or isang motorista na kanilang pinagsususpetsahan? At sila ay napadpad dito sa aming lugar, no? Kung saan kami nagpo-conduct ng pagsisira ng illicit cigarettes. Kalawa, siguro nga po, no, yung pag-i-improve ng proseso, gayong nakita na nilang naka-BOC uniform, nakita na po nila yung mission order na pinirmahan ni Commissioner Ariel, nakita po nila na may ibang kawani po ng ahensya doon, no, ng Department of Agriculture, baka po mas magandang hindi na po umabot sa ganung level ng intrusion na kung saan ay tila ay nag-frisk pa po, no, at pinataas na po yung kamay ng aming mga kawani. So yung mga bagay na yan po yung gusto namin mabigyang linaw at sana maiwasan sa hinaharap. Well, Attorney Chris, mahalaga yung mga impormasyon na ibinahagi nyo, especially on the processes of investigation sa ilalim nga po ng BOC. At this point, hingin na lang po namin ang inyong mensahe para sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon. Salamat po sa pagkakataon ito kasi no?
Siguro po sa puntong ito, gusto lang po natin magpasalamat sa ating publiko. Makakaasa po kayo na patuloy po ang aming pagbubutihin ng aming trabaho dito sa Bureau of Customs sa ilalim po ni Commissioner Ariane Pomoceno. Maraming po salamat sa pagkakataon ito. Magandang tanghali po. Maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Attorney Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Thank you, sir.